na tumangos ang kanilang ilong. Mukhang sinamantala raw ang pandemic o ang kanilang pag-work from home para ito'y ma-achieve. Kahit naaamoy na ng iba, itinatago o idinidinay pa nga ng ilan noon na nagpaayos sila ng ilong. Pero, knows nyo na ba ang latest? Ang dating isinisikreto, hayagang ivina-vlog na ngayon. Kagaya na lang ng pinakahuling content ng vlogger na si Mika Salamanca. What's up you guys? It's your girl Mika. Nakamakailan lang, inaming pinasalamat po doktor ang kanyang ilong. Tulugin po. Ay, Opo. Habang tinatahinga ang kanyang ilong, si Mika nagising at nakapag-selfie pa. Groggy ka ba? hindi na masyado. Nahihilo lang. Dumugo pa nga ang kanyang ilong. Inaayos ko yung mga dugo. Ayoko kasi mag-clog yung dugo. Pero hindi ko maiwasan yan. Tumutulo yung dugo. Yes, tumutulo. That's normal. At may pa-nose reveal pa siya sa kanyang mga magulang. Anong ginawa mo sa buhay mo, Micaela? Na everyday na ginawa ng Diyos, sinasabihan kita na gagawin ko to. Huwag kang mag-react na parang nagulat ka. Bata kaya no, may dugo-dugo pa yung ilong mo. Ganun talaga na yung mga magaganda. Makalipas ang 2 araw, namamaga pa ang mukha at hirap magsalita. Yung ako sa ilong, nalinis ko na siya kanina. Sobrang congested pa na nararamdaman ko. Makalipas ang 2 linggo, heto na si Mika ngayon. Matagal ko na po siyang plan. Perfect time lang po talaga. Mas makikita na po ngayon yung changes. Mga siguro po in couple of months, bababa pa po yung bridge niya and slimmer na alar po. And yung tip po is much small and pointy po. Nung high school po kasi ako, may isa po ako kaklase na nagsabi sa akin na okay ka, maganda ka, pero may kulang sa'yo. Yung alar mo medyo malaki and yung tip mo medyo mataba. So ever since po, lagi ko naiisip na what if mas slimmer yung alar ko? What if mas slimmer yung point ng ilong ko? Pero hindi lahat nagustuhan ang bago niyang ilong. Ganda ng nose, nagpagawa pa. Mukhang witch. Avatar yarn? Before pa naman po ako nagpagawa, ini-insist na po ng ibang tao na nagparitoke daw po ako before, pero hindi pa po. Then ngayon po nagparitoke ako, binabash pa rin po nila ako. So wala po talaga tayo ligtas sa mga basher. Ginawa ko naman po to para sa akin, kaya kahit ano pong sabihin nila, as long na masaya po yung taong nasa harap ng salamin, okay po ako doon. Hindi ko naman kayo encourage na magpa-nose job. It's just gawin nyo kung ano yung magpapasaya sa inyo and feeling nyo, pag ginawa nyo, mawawala lahat ng what ifs nyo sa buhay at hindi kayo magsisisi in the future. Hindi nga raw napigilan ng pandemya ang bilang na mga gustong magparitoke. People have other reasons like masyado na silang napapatagal sa bahay. They thought about it. It's a good time na parang pwedeng magpaayos ng face kasi laging nakatakip, required ang mask. So, hindi sila mapapansin ng mga katrabaho nila o yung mga tao sa bahay na they did something to their face. And then by the time na tapos na mag-heal yung mga sugat nila, maganda na sila. Katunayan, nagkaroon pa nga raw ng shortage ng supply ng implants at fillers. There was a time out of stock siya. So, medyo nagulat kami kasi usually naman readily available yung stocks ng implants. And then they said na medyo maraming doctors ang nag-order, lalo na tong pandemic. So, nagkakaubusan. Si Pogi, para tumangos ang kanyang ilong, 5 beses niya itong pinaritoke. Ang finished product, heto lang naman. Ang kanyang nagastos, umabot ng tumataginting na mahigit kalahating milyong piso. Kung yung ilong mo talagang medyo disaster, kagaya ng ilong ko, hindi siya makukuha sa isa lang. Noon pa man daw kasi, tampulan na ng tukso ang kanyang ilong. Lagi sa akin sinasabi, pwede daw talaga salpakan ng ping-pong ball, ganun kalaki talaga. Deep inside pa rin, may sakit pa din yun kahit tropa-tropa mo yung mga nanloloko, no? Ngayon, nagkahiwalay kami nung boyfriend ko, nagkaroon ako ng depression, dinaan ko yung pag-move on ko sa stress eating. Hindi ko namamalayan, habang nag-move on ako, umabot na ako ng 235 pounds. Ang mga pinagdaanan ni Pogi naging bridge para siya'y magbalik alindog. Ang kanyang unang ipinaayos,
ilong. Bakit ganun? Parang ang liit-liit naman ng improvement sa ilong ko. Bumalik ulit ako kay doktor. Sabi ko, Dok, hindi ako satisfied sa gawa. Kaya matapos lang ang isang taon, nagpa-nose job uli siya. Dalawang buto dito sa pinaka-tip ng nose natin, pinag-connect daw po yun, niya tinahi sa loob. 2 months pa lang, sabi ko, hindi na naman ako nakokontento. Dok, ba't ganun? Parang wala na naman nagbago. Pangatlong surgery ko, i-implant na ako. Ang ginawa ko po, nag-iba na po ako ng doktor. Taong 2019, ginawa naman sa kanya ang Gore-Tex implant o paglalagay ng synthetic material sa loob ng ilong. Yun nga lang, tumabingi ito. Kaya si Pugay naghanap muli ng panibagong doktor. Iba pong doktor, ayaw na po talaga tanggapin yung case ng ilong ko dahil kumbaga po sa boxing, bugbog na po talaga yung ilong ko. At matapos ang ilang rebisyon at operasyon, Kakauwi ko lang ng bahay. So, bed rest muna tayo. Okay na po ngayon eh. Kasi tinitreatment po na pumantay po yung balat. Pero yung implant po kung makita nyo ngayon, straight po siya ngayon. Bawal ka tumabingi kasi pag tumabingi ka ng tulog, possible yung implant is ma-dislocate muna. So bawal din muna ng mga malansa-malansa. Siyempre bawal din muna talagang masagi. May pagyayabang ba ang hindi naman totoo? Wala ka siguro siya sa sarili kasi di ka makakontento sa sarili mo. Kawawa ka naman. Immoral daw po ako. Bakit daw hindi ako makontento sa binigay ng Diyos? Mas maganda pa rin daw natural beauty. Ngayon, ang nagte-trend na bash sa akin is Pinocchio. Basta alam mong wala kang ginagawang masama, wala kang natatapakang tao, gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. ang dating OFW naman na si Alfred, pinapangarap ma-achieve ang Korean look. Kaya nagpa-rhinoplasty rin siya. Nung after ko magpagawa, parang di po ako satisfied kasi parang may mali. Pero 1 buwan matapos ang operasyon, ang kanyang ilong naging ganito. Ito na po ako ngayon. Yung pakiramdam ko po sa resulta ng gawa sa akin, hindi lang siya worth it. Ang saklap nito, pinag-ipunan lang niyang nagastos niyang pahigit 135,000 pesos. May hinalin tulad sila si Squidward daw. Parang lalo siyang lumapad, lalo na pag tumatawa. Binalikan ni Alfred ang kanyang doktor at pinangakuan naman daw siyang aayusin ang kanyang ilong. Sa mga gusto magpagawa, alamin po nila yung expertise ng doktor nila. Dapat pinag-iisipan. Kailangan alam nyo yung background ng doktor na pupuntahan nyo and make sure na licensed. Ang rhinoplasty surgery is something permanent. So, meron mga pros and cons. Minsan, may nababalitaan, mo nagkakaroon ng complications. Hindi doktor ang gumagawa ng procedures na to. And yes, pwede magkaroon ng infection and complications kahit non-surgical lang ang rhinoplasty. Yung iba't iba kasing lahi sa mundo, mga lahi na mas matangos ang ilong tulad ng mga nagbibilong sa Caucasian race. Meron namang mas pango tulad ng mga nasa Negroid race o Mongoloid race kung saan kabilang ang mga Pilipino. Dumating pa lalo na yung mga dayuhang Kastila at Amerikano, lalo nilang nakita at na-appreciate yung ilong ng mga dayuhan. Pero sa mga kasalukuyang panahon, malakas ang impluensya ng K-pop dahil marami sa Korea na pa-rhinoplasty rin. Ginagaya to ng maraming Pilipino. Pagmamahal yun sa sarili ko na kung anong meron ako ngayon, dapat ini-enhance yung bigay or kaloob ni Lord sa atin. Tumaas yung self-confidence ko. Yung pangarap ko dati, natupad na. As long na happy kayo, wala kayong natatapakan ng ibang tao, sundin nyo. Sabi nga ng isang kanta, tayo'y mga Pinoy, hindi kano, huwag mahihiya kung ang ilong mo pango. I'm so beautiful, right? Pero para sa iba, ang pag-aayos ng kanilang sarili, isang hakbang para raw sila'y mas maging taas noo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.